Pag-usapan natin ngayong linggo ang lahat ng kailangan malaman ninyo tungkol sa katarungang pambarangay law. Handa na ba kayo? Attorney G, anong mga kaso ang sakop ng katarungang pambarangay law? Ang katarungang pambarangay ay ang sistemang itinatag ng ating pamahalaan upang maayos ang mga gusot at alitan ng mga partido na naninirahan sa isang syudad o sa isang bayan lamang sa pamamagitan ng mediation o pakikipagayos, conciliation o pakikipagkasundo, or arbitration o isang paghahatol ng isang namagitan. At ang mga kasong pwedeng hawakan nila ay ang karamihan ng mga civil cases o kasong sibil at mga minor criminal cases o mga maliliit na krimen, kung saan ang posibleng parusa ay hanggang 1 taong pagkakakulong o hanggang 5,000 multa. Kaya ito ang mga kasong pwedeng idulog sa kanilang opisina. Una, property disputes. Ito yung mga away sa boundary ng magkatabing bahay at lupa, o kung may nasirang bahay o gamit ang isa dahil sinadya o dahil sa kapabayaan ng kabila. Pangalawa, easement disputes. Ito yung mga away sa right of way o sa mga paradahan ng sasakyan, at kapag ang mga nag-aaway ay nagmamatigasan na. Pangatlo, money claims. Ito yung mga away sa pera, utang man yan o mga gamit na binenta, ngunit hindi na ito binayaran o hindi na nagpapakita ang kumuha. Pang-apat, nuisance disputes. Ito yung mga away dahil maingay ang kapitbahay nila o nagsusunog pa rin ng basura, o kung nag-iinuman at nagre-revolusyon ng motor kahit madaling araw na. At ang panglima, minor offenses. Ito yung mga simple theft o yung mga pagnanakaw na may halagang 5,000 o pababa. Unjust vexation o yung paninirang puri sa kapwa. Simple slander o yung pakikipagchismisan sa kasama. Slight sexual harassment o yung pambabastos habang naglalakad sila. Slight physical injuries o yung suntukang pambata. At light threats o yung simpleng pananakot sa kapwa. Kaya kung mapapansin ninyo, halos lahat na ng simpleng away magkapitbahay ay sakop na ng katarungang pambarangay. Kaya bukas, pag-usapan naman natin ang mga kasong hindi sakop ng batas na ito. Jiren.